Magandang gabi sa inyo mga kapatid, mga kapamilya. Tayo po ay magpapatuloy na sa ating babasahin sa aklat ng Genesis. Tayo po ngayon ay nasa chapter 44 na. So tayo po ay patuloy na magbabasa sa napakagandang istorya ni Joseph. Pero bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo sa mga biyaya at pagpapala na ipinagkaloob niyo sa amin sa loob ng kalahating isang linggo. Sa buhay at kalakasan na patuloy niyong pinapahiram sa amin. Humihingi po kami sa inyo, Ama, ng katalinuhan, kasamahan kami ng inyong banal na Espiritu upang ang aming mga babasahin, mapakikinggan, ay maunawaan po namin at maging inspirasyon po namin sa aming buhay. Pagpalain din nawa po ninyo ang mga taong manunod at makikinig sa gabing ito o sa araw na ito, kung saan man po sila naroroon, sa anumang panig ng daigdig. Salamat po sa pakikinig nyo sa aming mga panalangin at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, pagpapatuloy na po natin ang pagbabasa sa aklat ng Genesis 44. Pagpapatuloy na po natin Genesis 44, 1 hanggang 34. Samantala, inutusan ni Jose ang tagapamahalang alipin sa kanyang bahay. Sinabi niya, punuin nyo ng pagkain ang sako ng magkakapatid ayon sa kanilang makakaya at ilagay sa mga sako nila ang perang ibinayad nila. Ilagay ninyo ang aking kupang pilak sa sako ng bunso kasama ng perang ibinayad niya sa pagkain. Ginawa ng tagapamahalang alipin niya ang sinabi ni Jose. Kinabukasan maagang umalis ang magkakapatid na dala-dala ang kanilang sako. Hindi pa sila nakakalayo ay sa lungsod nang sabihin ni Jose ang kanyang tagapamahalang alipin, bilis, habulin mo ang mga taong yon. At kung maabutan mo sila, sabihin mo sa kanila, bakit masama ang iginanti nyo sa mabuting ipinakita namin sa inyo? Bakit kinuha nyo ang kopa na iniinuman ng aking amo at ginamit niya sa panghuhula? Masama ang ginawa nyong ito. Inabutan ng tagapamahalang alipin ang magkakapatid at sinabi niya ito sa kanila. Sinabi nila ng tagapamahalang alipin, paano po ninyo nasabi yan? Imposibleng gawin namin ang mga bagay na iyan. Ginagamitan talaga ng strategy ni Jose ang kanyang mga kapatid. Alam nyo rin na mula sa Kanaan ay dinala namin pabalik sa inyo ang perang nakita namin sa aming mga sako. Bakit magnanakaw pa kami ng pilak o ginto sa bahay ng amo nyo? Kapag nakita nyo ang kopa na iyan, sisa sa amin, patayin nyo siya at magiging alipin nyo kami. Sinabi ng tagapamahalang alipin, sige, so pagka nakita ko ang kopa isa sa inyo ay magiging alipin ko siya at ang matitira sa inyo ay walang pananagutan. Kaya nagmadaling binaba ang bawat isa sa sako nila at binuksan. Agad na hinarap ng tagapamahalang alipin ang kopa sa mga sako nagmula sa panganay hanggang sa bunso. At ang kopa ay nakita sa sako ni Benjamin. Talagang sinadya po. Nakita ito ng magkakapatid. Pinunit nila ang kanilang mga damit sa sobrang kalungkutan. Muli nilang isinakay sa asno ang kanilang sako nila at bumalik sa lungsod. At dumating si Judah at mga kapatid niya sa Ehipto, naroon pa rin si Jose sa bahay niya. Pumasok sila sa bahay, lumuhod sa harapan ni Jose. Sinabi ni Jose sa kanila, ano ba itong ginagawa ninyo? Hindi nyo ba alam na marunong akong manghula, kaya wala kayong may tatago sa akin? Sinabi ni Judah, mahal na gobernador, wala na po kaming ikakatuwiran po sa inyo at hindi po namin masasabi na hindi kami nagkasala. Ang Diyos po ang siyang naghayag ng aming kasalanan. Ngayon lahat po kami ay alipin ninyo. Kami at ang isa na nakitaan ng kopa. Lumapit si Judah kay Jose at sinabi, hinihiling ko sa inyo na mahal na gobernador na kung maaari, pakinggan nyo ako. Huwag sana kayong magalit sa akin, kayo nagkaya ng Faraon. Tinanong nyo kami noon kung mayroon pa kaming ama at kapatid at sinagot po namin na may ama pa kami.
na matanda na at bunso kapatid na ipinanganak sa kanyang katandaan. Sinabi po namin na patay na ang kapatid niya at siya lang ang naiwan sa kanilang magkakapatid na buo at mahal po siya ng aming ama. Sinabi rin po namin na dadalhan po namin siya sa inyo para makita nyo rin siya. Sinabi namin sa inyo na hindi maaaring iwanan ng bunsong kapatid namin ang aming ama dahil baka pag-alis ng kanyang anak ay siyang ikamatay niya. Dahil bunso nga naman, at alam niya naman ang bunso, ang kalidad ng bunso ay mahal ng magulang. Pero sinabi niyo po sa amin na huwag kaming magpakita sa inyo kung hindi namin kasama ang aming bunsong kapatid. Ang lahat ng ito ay sinabi namin sa aming ama noong umuwi kami. Hindi nagtagal, sinabi ng aming ama na muli kaming bumalik dito at bumili ng pagkain. Pero sinabi po namin sa kanya na makaalis lang kami kasama ang aming bunsong kapatid dahil hindi namin maaaring magpakita sa inyo kung hindi namin kasama ang bunso namin. Ito ang isinagot niya sa amin. Alam niyo naman na dalawa na lang ang anak ko sa asawa ko si Raquel. Ang isa'y wala na. Maaari niluray-luray siya ng mabagis na hayop. At hanggang ngayon, hindi ko pa siya nakikita. Ilang taon na kaya? Napakatagal na ano po. Kung kukunin niyo pa ang isang ito na naiwan sa akin, at kung may nangyari sa kanya, baka mamatay ako dahil sa sobrang paghihirap ng aking kalooban. Kaya ang buhay po ng aming ama ay nakasalalay sa buhay ng kanyang anak. Kung uuwi kami at hindi namin siya kasama, tiyak na mamatay sa kalungkutan ng aming ama na matanda na. Itinataya ko ang aking buhay para sa kanyang anak. Sinabi ko po sa akin, ama, na kung hindi may babalik sa kanya ang kanyang anak, ako ang dapat sisihin habang buhay. Kaya mahal na gobernador, ako na lang po ang magpapaiwan dito habang bilang alipin ninyo sa halip na ang kanyang anak at payagan nyo na lang po siyang makauwi kasama ng aming mga kapatid. Hindi po ako pwedeng umuwi nang hindi kasama ang anak niya. Hindi ko po kayang tiisin na makita ang masamang mangyayari sa aming ama. Napakagandang istorya. Napakagandang istorya na nakita naman po natin na si Jose ay pilit na gumagawa ng paraan upang magkatipon-tipon silang magkakapatid. Pero yung mga kapatid niya ay hindi nakakahalata dahil alam nila na sila ay nakaharap sa isang mataas na pinuno. Pero itong si Jose, ang kanyang strategy ay pirme sapagkat siya ay kinakasihan ng Panginoon. Tayo po muna ay manalangin. Maraming Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo sa biyaya at pagpapala ng karunungan ng inyong banal na Espiritu na ang napakagandang istorya ni Jose ay maging inspirasyon po sa amin. Salamat pong palagi sa pakikinig niyo sa aming panalangin at humihiling po kami ng masaganang biyaya at pagpapala buhat sa inyo, kagalingan para sa aming mga karamdaman, kalakasan at katalinuhan para sa aming isipan at katawan. Salamat po sa inyo. Sana po'y gabayan niyo po kami sa kaloob ng kalahating isang linggo. Maraming salamat po at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Okay mga kapatid, sa Biyernes ay samahan niyo po muli ako sa araw ng Sabat ng gabi at tayo po itatalakayin na susunod na Kapitulo 45. Salamat po at muli magandang gabi at happy midweek sa lahat.